magpapatuloy yung west-northwestward na paggalaw niya papalapit sa ating bansa for the next 3 days. So isa-isahin ko po yung ating mga landfall scenario dahil kung makikita natin dito sa ating diagram, may kalawakan yung cone of confidence at hagip nito ang malaking bahagi ng Eastern Luzon as well as itong northern portion ng Samar Island. Kaya inasahan natin kung makakaroon man tayo ng significant changes sa ating track scenario, makre-reflect po yan sa ating mga succeeding issuances ng ating tropical cyclone bulletins. Pero as of 11 p.m. today, ito po yung mga scenario ng ating landfall. Yung most likely scenario natin, itong landfall scenario number 1, possible tomorrow evening, yan ay Saturday evening or Sunday early morning, inasahan natin ang possible landfall dito sa Catanduanes area. So ito po yung most likely scenario natin based po sa ating latest track and intensity forecast. Yung pangalawa naman nating landfall scenario, posible kung magkaroon man ng northward shift sa track nitong bagyo, possible pa rin yung close approach dito sa area ng Catanduanes. Gayun pa man, hindi ito direktang tatama or magla-landfall. So yung possible landfall scenario natin in that case ay over the eastern coast ng Camarines Sur, dito sa eastern coast ng Albay, dito sa area ng Sorsogon, possible tomorrow evening or Sunday early morning. Yung pangatlo naman nating landfall scenario, kung magkaroon man ng southern shift yung track natin o yung southward shift yung track ng bagyo, ito yung posibleng pagsubsob ng track dahil hagip pa rin ang confidence cone nitong si Bagyong Pepito, itong northern portion ng Eastern Visayas. Hindi natin tinatanggal yung possibility ng landfall dito sa eastern coast ng northern Samar bukas ng hapon or ng gabi. And lastly, ito yung pang-apat nating landfall scenario. Kung magkaroon man ng mas northward shift o yung bahagyang pag-angat ng track nitong si Bagyong Pepito, possible rin yung landfall dito sa area ng Quezon or Aurora sa Sunday afternoon or evening. Pero ulitin ko po, yung most likely landfall scenario ay dito sa area ng Catanduanes. Pero gayon pa man, mag-landfall man sa ating lugar o hindi yung bagyo, kailangan natin pagtunan ng pansin ay malawak po ang epekto ni Bagyong Pepito. Kaya malaking bahagi ng Luzon as well as itong eastern portion ng Visayas. In the coming days, asahan natin ang malalakas na pagulan at hangin, especially nga sa mga areas na kung saan pinakamalapit sila sa sentro ng bagyo. Magpapatuloy yung intensification or paglakas ni Bagyong Pepito. Possible bukas ng gabi or sa madaling araw ng linggo, isa nitong ganap na super typhoon prior to landfall sa mga nabanggit kong lugar kanina. And habang binabaybay nito, so after landfall, inaasahan natin na babaybay nito itong bahagi ng main ng Luzon. So after landfall, inaasahan natin ang bahagyang paghina nitong si Bagyong Pepito dahil yan sa interaksyon sa kalupaan ng Luzon area. So inaasahan natin after landfall, patuloy yung pag-traverse ito or pagbaybay dito sa main ng Luzon. Lalabas ito ng West Philippine Sea at tuloy nang lalabas na ating Philippine Area of Responsibility possibly by Monday ng gabi, and kasabay nito ang posibleng pag-downgrade or paghina into a severe tropical storm category. At as of 11 p.m. today, in anticipation nga sa mga malalakas na hangin na dala ng papalapit na Bagyong Pepito, may signal number 2 tayo dito sa northern and eastern portions ng Camarines Sur, sa buong Catanduanes, sa eastern portion ng Albay, at sa eastern portion ng Sorsogon. Sa areas naman ng Visayas, signal number 2 dito sa northern and eastern portions ng northern Samar, sa northern portion ng eastern Samar, at dito sa northeastern portion ng Samar. At itong signal number 1 naman, may palugit po tayo, warning lead time ng 36 hours, so wala man tayong nararanasang malalakas na hangin sa akin, inaasahan natin na for the next 36 hours dahil sa papalapit na bagyo, asahan natin ang pagbukso ng hangin. So signal number 1 as of 11 p.m. today, sa southern and eastern portions ng Isabela, buong Quirino, sa eastern and southern portions ng Nueva Vizcaya, buong lalawigan ng Aurora, dito sa eastern portion ng Nueva Ecija, sa eastern portion ng Bulacan, dito sa Metro Manila, buong Laguna, dito sa Rizal, nalalabing bahagi ng Albay, rest of Sorsogon, buong Masbate including Burias and Ticao Islands. Sa areas naman ng Visayas, may signal number 1 na, or may signal number 1 pa rin dito sa nalalabing bahagi ng Northern Samar, rest of Eastern Samar, dito sa rest of Samar, at dito sa Biliran, pati na rin dito sa northeastern portion ng Leyte. Kaya sa mga nabanggit ko pong lugar, especially areas under wind signal number 2,
Ngayon pa lamang makanda na tayo sa posibleng hagupit o yung mga mapaminsalang hangin na dala na papalapit na bagyong Pepito. In terms naman of heavy rainfall ay mga malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo, as early as ngayong gabi pa lamang hanggang tomorrow evening magsisimula na yung mga malalakas na pag-ulan. Moderate heavy to intense rains ang ating inaasahan. Ito po yung mga areas na shaded in orange dito sa mga lalawigan ng Northern Samar at Eastern Samar. Moderate to heavy rains, ito yung mga areas shaded ng yellow dito sa Samar, lalawigan ng Albay, Sorsogon, pati na rin dito sa area ng Catanduanes. At inaasahan natin na by tomorrow evening or Sunday evening, malapit na or mas lalapit pa yung sentro ng mata ni Bagyong Pepito sa ating kalupaan. Mas lalakas pa yung mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Makakaroon na rin tayo ng pag-ulan dito sa ilang areas ng Northern at Central Luzon. So asahan na natin starting tomorrow evening to Sunday evening itong intense torrential rains sa areas ng Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at sa Sorsogon. Heavy to intense rains, muli ito po yung mga areas shaded ng orange dito sa Aurora, Quezon, Masbate, Northern Samar at Eastern Samar. Moderate to heavy rains naman dito sa mga lalawigan ng Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Pampanga, Bataan, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Romblon, Samar, Biliran, at sa Leyte. And starting from Sunday evening to Monday evening, kung mapapansin po natin, lumakas yung mga pag-ulan dito sa malaking bahagi ng Luzon. Yan ay dahil ito yung time period kung saan posibleng naglandfall na itong sentro ni Bagyong Pepito at binabaybay nito ang malaking bahagi ng or magsisimula na itong baybayin itong area ng Luzon or ng Mina Luzon. So magpapatuloy pa rin itong intense torrential rains sa Quezon Province at lalakas na yung mga pag-ulan dito sa Northern and Central Luzon. Heavy to intense rains, muli ito po yung mga areas shaded in orange sa mga lalawigan ng Aurora, Nueva Ecija, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, dito sa Bataan, Metro Manila, at sa Rizal. Moderate to heavy rains, ito yung mga areas shaded ng yellow sa mga lalawigan ng La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Camarines Provinces, Camarines Norte at Camarines Sur. Kaya ngayon pa lamang, maghanda na tayo sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa dahil nga inasahan natin itong mga malalakas sa pag-ulan in the coming days. Significant rainfall po ito, posibleng magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, posible rin yung pag-apaw ng mga ilog at dalampasigan. Kaya gawin na po natin yung mga precautionary measures upang mabawasan yung mga hazards o yung epekto ng mga hazards na ito. In terms naman of storm surge o yung daluyong ng bagyo na dalang papalapit na Bagyong Pepito, for the next 48 hours, inasahan natin itong moderate risk ng storm surge. So ito yung mga areas na pinakamaapektuhan ng posibleng daluyong ng bagyo. So itong mga coastlines ng Albay dito sa Aurora, sa area ng Camarines Norte at Camarines Sur, pati na rin dito sa Catanduanes, dito sa Eastern Samar, sa area ng Isabela, Northern Samar, sa coastlines ng Quezon Province including Polillo Islands, pati na rin sa malaking bahagi ng Sorsogon area. Kaya asahan natin ito yung mga area palapit na Bagyong Pepito. So may inaasa rin tayong storm surge, 1 to 2 meters of storm surge sa areas ng Batangas, dito sa area ng Biliran, some parts or some coastlines of Leyte, pati na rin dito sa area ng Marinduque, dito sa area ng Masbate including Ticao and Boreas Islands, dito sa area ng Quezon, dito sa southern coast ng Quezon, pati na rin itong western coast ng Samar and itong ilang coastlines ng Sorsogon sa mga bayan niya ng Kasiguran at sa Huban. Kaya ngayon pa lamang, especially sa ating mga coastal communities, sa ating mga kababayan sa low-lying areas o rin malapit sa coastlines, so kung maaari ay maghanda po tayo sa posibleng banta itong storm surge o yung daluyan ng bagyo na dala ng papalapit na Bagyong Pepito. At sa kalagayan